was considered one of the third worst abuse cases where the child didn't die. I looked at her and I told her, I'm Officer McLean. I'm here to take care of you. I'm here to take you out of here. And she just smiled. She just smiled at me. Isang report ang natanggap ng mga otoridad na ang 8 taong gulang na batang si Loren ay inaabuso sa kanilang tahanan. Sila ay agad na pumunta sa bahay na ito at sa pagpasok doon, isang maliit na bata na tila na sa 3 taong gulang ang unang nakita ng isang pulis. At matapos na iyon ay tanungin, ang pulis ay nagulat na ang bata na kanilang hinahanap ay nasa kanya na palang harap. Si Loren sa kabila ng edad na 8 taong gulang ay napakaliit at mangingilabot at mapapamura ka sa kanya mga sinapit. It was horrifying. I mean, it wasn't a closet the way I saw it. It was a jail cell. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Loren Cavano. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Si Loren Ashley Calhoun ay pinanganak noong April 12, 1993 sa inang si Barbara. Si Loren ay anak sa pagkadalaga at bilang ang 21 years old na si Barbara ay walang trabaho at hindi pa handa para maging isang ina, si Loren ay ipinagkatiwala niya sa iba. Ang inang si Barbara Calhoun, kung pag-uusapan ang kanyang buhay ay medyo may pagka-tragic. Siya ay pinanganak sa isang ina na may schizophrenia na hinayaan siyang abusuhin ng iba hanggang siya ay 4 na taong gulang. Matapos noon siya naman ay inampo ng pamilya Calhoun hanggang sa siya ay nagdalang tao sa edad na 21. Noong si Barbara ay nasa kanyang 4 na buwang pagbubuntis, ay nakilala naman niya ang mag-asawang Bill at Sabrina Cavano. Ang mag-asawa ay wala pang anak at sabik na magkaroon ng anak. Para makatulong at bilang isa na ding magandang oportunidad, ang mag-asawa ay nag-offer kay Barbara na ampunin na lamang ang anak niya. Ayon kay Sabrina, pumayag naman si Barbara sa alok nila. Inalok nila na ampunin ang anak nito dahil bukod sa hindi sigurado si Barbara sa kung sino ang nakabuntis dito, si Barbara ay walang trabaho at noon ay nakatira lamang sa isang pick-up truck. Matapos na gawin ang proper arrangements para sa adoption, ang mag-asawang Cavano ay palaging present sa lahat ng appointments o check-up at talagang pinaghandaan ang pagsilang sa bata. Nang ipinanganak si Loren, sila ay naghanda pa ng isang magandang pink na damit at naging malaking suporta sa panganganak kay Barbara. Walang kapantay ang kanilang naging kasiyahan. Taliwas kay Barbara na tila wala nang pakialam at hindi na gustong magkaroon pa ng anumang kinalaman. Nang sumunod na araw, ang adoption papers ay pinirmahan na ng magkabilang panig at si Loren ay legal ng pinangalanan bilang si Loren Cavano. Ang buhay bilang isang ama at ina para kay Loren ay isang napakagandang experience para sa mag-asawang Bill at Sabrina. Walang kapantay ang kasayahan na kanilang nadama sa piling ng bagong silang na si Loren. Sa loob ng 8 buwan, ang lahat para sa kanila ay perfect. Pero iyon ay nagbago nang isang araw ay nag-ring ang kanilang telepono. Isang attorney ang tumawag sa pamilya Cavano para iparating sa mga ito na si Barbara ay nagpasa ng petisyon para muling makuha ang pangangalaga kay Loren. Walang ideya kung bakit nagbago ang isip ni Barbara. Ang mag-asawang Cavano naman ay handa para sa kanilang karapatan at sa loob ng halos 1 taon ay nakipaglaban para sa kustudiya. Sa panahon na ito, si Barbara ay nagpakasal sa isang nagngangalang Kenneth Atkinson. Ang mag-asawang Barbara at Kenneth ay binigyan ng korte ng mas maraming oras para makasama si Loren. Kaya ang mag-asawang Cavano naman ay walang nagawa at nagtiis na lamang sa visitation rights na ibinigay sa kanila ng korte.
Mahirap man pero kailangan nilang tanggapin na maaaring mawala si Loren sa kanilang piling. Bukod pa doon sa suspisyon na mayroong hindi magandang nangyayari sa bata pang si Loren. Sa mga panahon na ito, si Sabrina ay mayroong napansin na ilang mga marka sa katawan ni Loren. Sa una ay naisip niya na ang mga iyon ay maaaring mga karaniwang marka lamang ng isang bata na nakuha dahil sa pagsisimula nito na lumakad. Ngunit nang minsan na si Loren ay todo tanggi at talagang nagpupumiglas sa tuwing ito ay pinapalitan ng diaper, si Sabrina ay nagkasuspisyon na. Ang diaper area ni Loren ay madalas na maga at namumula at sigurado si Sabrina na iyon ay hindi diaper rashes lamang. Sinimulan niya na idokumento at kuhanan ng picture ang mga iyon para gamitin sa korte bilang ebidensya na si Barbara ay hindi karapat-dapat na maging isang ina. Pero ayon sa judge, ang mga larawan na iyon ay hindi sapat at sinabihan pa si Sabrina na ang mga larawan na iyon ay mas nakapagdudulot ng pinsala sa bata. Sinubukan din ni Sabrina na dalhin si Loren sa ospital para ipatest pero dahil sa kakulangan ng ebidensya, ang mga doktor ay hindi maaari na gawhan ng test ang bata. Sa patuloy na pakikipaglaban sa kustodiya, nalaman ni Barbara na ang lawyer pala noon ng mga Cavanos ay hindi nagpasa ng dokumento na magte-terminate o magtatanggal sa karapatan o parental rights ni Barbara sa bata. Ang kakulangan ng dokumento na ito ang naging susi para maipanalo ni Barbara ang kaso. Ang kawalan din ng dokumento na ito ang naging mitsa naman para sa ilang taong kalbaryo. Taong 1994 nang tuluyang ibinigay ng korte ang permanenteng kustodiya ni Barbara para kay Loren. Ang mga Cavanos naman bagamat bigo ay sinubukan na kahit papaano ay maging parte pa din ng buhay ni Loren. Sila ay nag-volunteer na alagaan ito tuwing weekends at patuloy na bilhan ito ng mga gamit. Hanggang kalaunan ang kanilang request na pagbisita ay tuluyan nang nawala. Ayon kay Sabrina, ang huling pagkakataon na nakita nila si Loren ay noong December 26, 1994. Si Loren ay nasa 20 months o higit isang taon pa lamang nito. Si Sabrina at Barbara ay nakita sa parking lot ng isang store kung saan ay ibinalik ni Sabrina si Loren kay Barbara at nagbigay pa ng ilang mga numero na maaaring tawagan ni Barbara kung sakali na magbago na naman ito ng isip. Ito na ang huling beses na nakita ni Sabrina si Loren at sa sumunod na higit 6 na taon, ang dinanas ni Loren sa poder ng kanyang sariling ina ay talagang nakakasuka. Matapos na nakuha ang kustodiya, si Barbara ay wala namang pakialam sa pag-aalaga sa bata. Sa simula ay itinabi niya si Loren sa kanya na nakalagay naman sa isang papag sa sahig. Sa pagdaan ng panahon, si Loren ay natutong tumayo at pumunta sa kabilang kwarto. Kaya si Barbara naman sa pagkakataon na ito ay inilagay si Loren sa isang closet na nilagyan ng maliit na harang. Hindi nagtagal at si Loren ay nagawa naman na ang harang na iyon ay itulak pababa. Kaya si Barbara naman bilang solusyon ay tuluyang isinarado na ang pinto ng closet. Sa loob ng mga sumunod na taon, si Loren ay doon ikinulong. Sa loob ng mga sumunod na taon, si Barbara ay 2 beses na muling ikinasal at 2 beses din na nakipagdiborsyo bago muling bumalik sa piling ni Kenneth Atkinson. Siya ay nagkaroon pa ng mga anak sa kabila ng sobrang kakulangan sa buhay. Kaya sa loob din ng mga taon na ito, sila ay ilang beses din na nagpalipat-lipat bago tuluyang natira sa mobile home na ito sa Texas. Sa kaso naman ni Loren, sa una ay isinasama siya ni Barbara sa tuwing sila ay may family gatherings at nakakalaro ang kanyang mga kapatid. Pero lingid sa mga kapamilya ni Barbara, ang abuso kay Loren ay nangyayari na in full swing. Ayon sa ina ni Barbara na si Doris, sa tuwing pupunta si Loren sa kanilang bahay, si Loren ay kinakain ng anumang pagkain na makita nito. Nagdadala pa ito ng pagkain sa kwarto para kainin naman sa gabi.
Nang tanungin si Barbara sa unusual na behavior ni Loren pagdating sa pagkain, sinabi ni Barbara na iyon ay isa lamang eating disorder. Pero ang totoo, si Barbara ay ginugutom na talaga ang anak. Ang huling kita ni Dory sa apong si Loren ay pagkatapos ng Thanksgiving taong 1999, kung saan si Loren ay nasa 6 na taong gulang na nito. At kapag tinatanong si Barbara sa kung bakit si Loren ay hindi na nila nakikita, ang palaging sagot ni Barbara ay dahil si Loren ay nag-stay sa bahay ng isang kaibigan. Pero iyon syempre ay isa lamang kasinungalingan. Si Loren ay naroon lamang sa closet at nairaraos ang gutom sa pamamagitan ng malamig na sabaw, crackers at butter na minsan ay galing lamang sa kanyang mga kapatid na palihim na ibinibigay sa kanya. May mga okasyon na si Loren ay nakalalabas pa din naman ng closet, pero hindi para pakainin, kundi para abusuhin. Kung noong si Loren ay sanggol pa ay nagawa na siyang gawa ng pananamantala, paano pa kaya ngayon na siya ay tuluyan ng napunta sa ina? Mas higit na impyerno ang kanyang naranasan. Ayon sa kapatid na babae ni Loren na si Blake, minsan ay narinig nito na sumisigaw si Loren sa kwarto ng mga magulang at inakala na si Loren ay pinapalo lamang. Ang pananamantala ay hindi lamang nagtapos sa kanila dahil si Loren ay nagawa din nilang pagkakitaan at ipagamit sa iba. Isa sa mga naging parokyano na ito ay kilala ni Loren bilang si Candyman dahil sa tuwing gagamitin siya nito, iyon ay palagi nakasuot ng maskarang clown at ipinakilala ang sarili bilang si Candyman. Bukod sa gutom at pamamwersa, si Loren ay nakaranas din ng physical at emotional abuse galing sa amaing si Kenneth at inang si Barbara. Minsan habang pinapaliguan, si Barbara ay itatapat ang ulo ni Loren sa tumutulong tubig hanggang sa halos kapusin si Loren ng hininga. Habang ginagawa iyon ng patawa-tawa. May pagkakataon din na nagbigay ito ng isang mangkok ng mac and cheese sa gutom na si Loren. Saka sinabi na ang pagkain na iyon ay maaaring nguyain, pero bawal na lulunin. Mayroong 2 pagkakataon na ang Child Protective Services ay pumunta sa bahay ni Barbara para sa isang welfare check. Noong unang bisita ayon kay Loren, siya ay pinaupo sa may lamesa na may pagkain sa harap niya, ngunit pinagbawalan na iyon ay kainin. Ayon pa kay Loren, ay hindi na gaanong nag-imbestiga pa ang mga pulis at nakipag-usap lamang kina Kenneth at Barbara sa harap ng bahay. Isang complaint pa ang nakuha ni Barbara kung saan ang reklamo ay ang di umano ay pagpapakain niya ng may amag na pagkain sa mga anak. Pero nang pumunta naman doon ang mga otoridad, silang 2 ni Kenneth ay nagpanggap na ibang mga tao at walang kilalang Barbara. Bagamat hindi lumabas ang katotohanan sa mga pagbisita na ito, ang mga pangyayari sa bahay na iyon ay hindi na tuluyang naging isang sikreto. Nang isang araw out of the blue, si Kenneth Atkinson ay sinabihan ang isang kapitbahay. June 11, 2001, si Kenneth ay nilapitan ang kapitbahay na si Jeannie Rivers at nagsabi na may kailangan siyang ipakita dito. Si Kenneth ay dinala si Jeannie sa isang saradong closet. Binuksan iyon kung saan bumulaga ang kanilang secret. Ayon kay Jeannie, ang nakita niya sa closet na iyon ay tila isang monster na maliit, na walang lakas at walang kulay at wala ding damit. Sa nakita sa closet, si Jeannie ay agad na sinabihan ang kanyang asawa at tumawag sa mga otoridad. Si Kenneth naman ay inilabas si Loren sa closet, saka iyon ay binihisan at binigyan ng pagkain at naghintay ng pagdating ng mga otoridad. Ayon sa unang officer na dumating sa bahay, nang siya ay pumasok, base sa report ang kanyang hinahanap ay isang 80 years old. Pero isang bata na tila nasa 3 years old ang kanyang nakita, kung saan ang bata ay tinanong niya, nasaan si Loren? Si Loren ay agad na dinala sa ospital at ginawa ng medical examination. Siya ay nakitaan ng mga paso ng sigarilyo sa katawan at ilang mga sugat. Kumpara sa kanyang edad, ang kanyang katawan ay tila para lamang sa isang nasa tipikal na 2 taong gulang.
at may bigat na nasa 23 pounds lamang. Siya ay nakaranas ng sobrang kagutuman dahilan sa kawalan ng enzyme sa kanyang tiyan na kailangan para sa digestion. Siya ay nagkaroon din ng rectovaginal fistula na resulta naman ng paulit-ulit na panggagamit. Nang tanungin ang kanyang edad, sinabi ni Loren na siya ay 2 years old pa lamang dahil iyon lamang ang bilang ng birthday parties na kanyang natandaan. Si Kenneth at Barbara ay agad na naaresto ng araw din na yun. Silang dalawa ay hindi naman nagpaligoy-ligoy pa at umamin sa naging pang-aabuso nila. Ayon kay Kenneth, nagsimula ang lahat ng taong 1996 nang si Barbara ay na-depress at sinisi ang lahat kay Loren. Sa isang interview ay sinabi ni Barbara na hindi niya kailanman ginusto at minahal si Loren. Kapag nasakta ng ibang anak niya, nasasaktan din siya. Pero pagdating kay Loren, wala siyang naramdaman. Sa 6 na mga bata, si Loren lamang ang inilak niya sa closet at nakaranas ng ganoong klaseng karahasan. Ang 5 mga bata pa ay inilagay naman sa foster care. Sina Kenneth at Barbara ay tuluyan ng sinampahan ng kasong pang-aabuso. Sa mga ebidensya na nakuha sa bahay, kasama na ang carpet sa closet, hindi na maikakaila pa ang kanilang mga nagawa. Pagdating sa dahilan kung bakit si Kenneth ay nagdesisyon na ibunyag ang lahat, wala masyadong nakakaalam. Pero ayon sa mga otoridad, iyon ay maaaring dahil sa pagseselos. Si Barbara ay sinasabing isang haliparot na madalas makipag-usap sa mga kalalakihan online at madalas din nawala sa bahay. Ang 30 anyos na si Barbara ay madalas na nasa labas at naglalaro ng video poker sa isang kalapit na bar. At nang na-rescue si Loren, si Barbara ay wala sa bahay. Kung anuman ang kanyang dahilan, silang dalawa ay napatunayang nagkasala sa magkahiwalay na trial at nasentensyahan ng life in prison with possibility of parole sa taong 2031. Ang istorya ni Loren ay naging laman ng lokal na balita at kalaunan ay kumalat na din sa buong bansa. At nakarating din sa umampo noon kay Loren na mag-asawang Bill at Sabrina Cavano. Sila agad na nakipag-usap sa kinauukulan at kalaunan ay napatunayan na sila ang mga adoptive parents ni Loren at nahiwalay lang ang bata sa kanila dahil sa isang document problem. Muli nilang nakuha si Loren kung saan ang bata ay kinailangan na pag-aralan ang lahat simula sa paggamit ng kutsara at maging ang potty training. Si Loren ay may kakulangan din pagdating sa verbal na komunikasyon at natuto lamang na kahit papaano ay makapagsalita sa pamamagitan ng pakikinig sa mga musika sa radyo na iniiwang palaging nakabukas sina Barbara sa kwarto para hindi gaanong marinig ang mga hinaing o iyak ni Loren bilang palaging nasa closet. Wala din siyang alam pagdating sa kung ano ang mayroon sa labas. Kaya nang siya ay unang nakatapak sa labas, siya ay naiyak nang ang kanyang talampakan ay dumampi sa grass. Hindi niya alam kung ano ang araw maging ang mga ulap. Gayunpaman, sa tulong at pagsusumikap ng mag-asawang Cavano, siya ay unti-unting nakapag-adjust. July 2002, 13 buwan matapos na siya ay na-rescue, si Loren ay tuluyan ng napunta at legal na naampon na mga Cavano. Ang buhay ni Loren matapos nito ay hindi din naging madali. Siya ay nagkaroon ng mental health problem at sa loob ng sumunod na taon ay nagkaroon ng psychotherapy. Bagamat nagsikap na tuluyan ng kalimutan ang lahat, iyon ay muling naulit na naman nang sa edad na 12 ay muling napagsamantalahan ng asawa ng isang pinsan. Siya ay nagkaroon din ng cerebral dysrhythmia, kaya siya ay hirap pagdating sa learning maging sa pakikipagkaibigan. Taong 2013, si Loren na noon ay 20 ay graduate ng high school at nag-enroll sa kolehiyo para mag-aral ng psychology. Siya kahit papaano ay unti-unti nang nakakabangon sa kanyang nakaraan. Ngunit Disyembre ng taong 2018, si Loren na noon ay 25 ay naaresto dahil sa isang asulto ng isang 14 anyos naman na bata.
Ayon sa source, si Lauren ay nagkaroon ng relasyon sa babae at bagamat sila ay mayroon namang consensual relationship, ang babae naman ay isang menor de edad na mahigpit na ipinagbabawal sa batas ng Texas. Siya ay sinampahan ng sexual assault against a minor at napatunayang walang kakayahan para mag-stand trial, kaya siya ay ipinadala na lamang sa isang mental health facility. October 2021, nang ang kaso laban sa kanya ay na-drop, kaya si Lauren ay pinalaya na. Ayon kay Lauren, sinubukan niya na matuto mula sa kanyang naging experience. Ayaw niya na maging katulad ng kanyang ina. Iyon ang kanyang pangunahing gusto na mangyari sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang takot na baka siya ay matulad sa mga ito dahil na din sa kanyang nararamdaman pa ding galit. Gayunpaman, ang pagkakaiba niya lamang ay sinusubukan niya na kontrolin ang galit na yun. Malaking tulong din na sa kanyang pakikipaglaban ay naroon at nakasuporta naman ang mag-asawang Cavano na talagang tumayo at nararapat bilang kanyang mga magulang para kanyang tuluyang malampasan ang kanyang mga naging karanasan nang siya ay tinagurian bilang ang babae sa closet. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po